Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair. Sana po ay palagi ho kayong nasa maayos na kalusugan at maging ang inyong pamilya. Isa po ako sa napakarami mong tagahanga at taga-subaybay sa inyong YouTube channel. At isang malaking karangalan po para sa akin na mapapabilang ang aking kwento sa inyong isa sa buhay. Meron po tayong kasabihan na hindi natin dapat husgahan ang isang tao base sa panlabas nitong anyo at sa katayuan nito sa buhay. Masasabi ko kasi na sa kwento ng aking buhay ay marami ang nanghusga sa akin nung mga panahon na ako ay nalugmok sa buhay nang dahil sa isang napakasakit na pangyayari. Ako nga po pala si Bayani. At ito ang aking kwento. Sa baryo kung saan ako isinilang at lumaki, ay nakilala ko bilang isang mananabas ng aswang. Nakikipaglaban ako sa mga aswang gamit ang sandata, gaya ng itak, nang walang ginagamit na agimat o anting-anting. Ang kakayahan ko na yon ay natutunan ko sa aking tatay na isa ring mananabas nung siya ay nabubuhay pa. Madalas kasing salakayin ng mga aswang ang aming lugar. Kaya naman, nagpursige akong matutunan ang pakikipaglaban sa aswang, hindi lang para protektahan ang aking sarili, kundi higit ang aming baryo. Nang dahil sa tungkulin ko sa aming baryo, ay isinantabi ko muna ang aking buhay pag-ibig. Pero totoo ngang mahirap kalaban ang puso. Nang nakilala ko si Alena, ay agad akong umibig sa kanya. Naging kasintahan ko siya, at nang nagpakasal kami, ay nagkaroon kami ng isang anak. Ngunit sa kasamaang palad, parehas na pinatay ng aswang ang aking mag-ina. Pakiramdam ko ng mga panahong yun ay gumuho ang aking mundo. Nawala ako sa aking sarili at isang gabi ay bigla na lamang akong lumabas ng bahay at naglakad-lakad kung saan-saan ako nakarating, at nang natauhan ako ay hindi ko na alam kung nasang lugar ako. Doon na nagsimulang magbago ng gusto ang aking buhay. Ang dating mananabas ng aswang ay naging isang palaboy kung saan-saan ako natutulog at nabubuhay ako sa panghihingi ng barya at kakapiranggot na pagkain. Isang umaga, naglalakad ako papunta sa panaderya para bumili ng tinapay. Mula sa napaglimusan ko, may bitbit akong sako na naglalaman ng kung ano-anong bagay na nakukuha ko sa basurahan o kung saan paman. Marumi ang suot kong damit at alam kong hindi na maganda ang amoy ko. Pero wala akong pakialam dahil nasanay na akong ganun ako. Pagdating ko sa panaderya ay isang batang lalaki ang nakita kong umiiyak dahil nagpapabili siya ng isang tinapay sa kanyang nanay, pero hindi siya binibilhan. Narinig ko na sinabi ng nanay na sakto lang ang pera nila para sa tinapay na kakainin nila para sa almusal. Naawa naman ako sa bata, kaya imbis na ipambili ko ng tinapay ko ang pera ko, ay ibinili ko yun ng tinapay ng bata. Natuwa ako nang nagpasalamat sa akin ng bata at tumigil na siya sa kanyang pag-iyak. Naglakad na ako palayo sa panaderya dahil wala na akong pambili ng tinapay. Pero isang boses ng matandang lalaki ang tumawag sa pangalan ko. Huminto ako at paglingon ko
ay nakita ko si Mang Erning na papalapit sa akin. Nagulat ako nang sa paglapit niya ay inabot niya sa akin ang isang supot. Ano po yan, Mang Erning? Pandesal ito. Para meron kang pang-almusal. Mang Erning, kayo po. Baka wala po kayong kakainin. Meron. Ito nga oh. At may isang supot pa ako ng pandesal dito. Nakita ko kasi na ibinili mo yung bata ng tinapay na gusto niya. Naawa po kasi ako sa kanya. Baka matagal na po niyang gustong makakain ng tinapay na yon, kaya tinupad ko na po ang pangarap niya. Maliit na bagay lang naman po yun. Tapos, ikaw naman ang nawalan ng perang pambili ng tinapay. Tama ba? Ganun nga po. Huling pera ko na po kasi yun eh. Pero wala pong kaso, ayos lang po sa akin yun. Kasi sigurado ako na may mga magbibigay naman po sa akin mamaya eh. Talagang inuna mo pa ang ibang tao kesa sa sarili mo. Alam mo, bayani, walang masama sa tumulong. Pero dapat ay sarili mo muna ang una mong tutulungan. Hindi pwedeng tutulong ka tapos ikaw ang mawawalan. Hindi pagiging makasarili kung iniisip mo muna ang iyong sarili bago ang ibang tao paminsan-minsan. Hindi ko po kasi kayang tiisin yung bata eh. Nakakaawa po talaga siya eh. Naalala ko po kasi nung bata pa po ko kapag meron po akong gustong ipabiling laruan sa nanay ko. Tapos, hindi niya po ako binibili kasi wala naman po kaming pera. Alam ko po ang pakiramdam ng ganun eh. Ikaw talaga. Masyado kang mabait. O ganito, gusto mo bang magkape tayo dalawa sa bahay? Masarap yung pandesal kapag may kapartner na kape. Mang Erning, papapasukin niyo po ako sa bahay niyo? Eto naman, kung makapagtanong parang ito ang unang beses na papapasukin kita sa bahay ko. Tara na, sumama ka na sa akin para makapagkape ka at mainitan yung sikmura mo. Halika na. Maraming salamat po, Mang Erning ah. Hindi ko po tatanggihan yan. Ang bait niyo po talaga sa akin. Nakangiting tumango si Mang Erning. At nang naglakad na siya, ay agad akong sumunod sa kanya. Ilang taon na akong nasa baryong yon bilang isang palaboy. At sa lahat ng taong naroon, ay si Mang Erning lamang ang nag-iisang nagpakita sa akin ng totoong kabaitan at pagmamalasakit. Marami kasi sa mga tao roon ang ginagawa kong katatawanan dahil sa itsura ko at kalagayan ko sa buhay. May iba na bago ko bigyan ng barya ay pinapasayaw muna ako o hindi kaya ay pinapakanta. Meron ding pinapahirapan muna ako bago ko makuha ang barya na ibibigay nila sa akin. Minsan, itatapon nila sa putikan yung barya para mas lalo kong maging madungis. May isang beses pa nga na inilagay ng isang binata ang piso sa dumi ng hayop at tawa siya ng tawa nang kunin ko yon. Sa madaling salita, napakababa na nga ng tingin ko sa aking sarili ay mas lalo pa nila akong ibinababa. Pero wala naman akong magawa at hindi ako umaalma kasi kailangan ko ng pera para may pambili ng pagkain. Kahit piso ay napakahalaga sa kagaya ko. Kaya kahit nayuyurakan na ang pagkatao ko, ay ginagawa ko ang mga gusto nila. Kaya masasabi ko na kahit paano ay mapalad pa rin ako dahil mabait sa akin si Mang Erning. Sapat na sa akin na merong isang tao ang nagpapakita sa akin ng kabutihan. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa bahay ni Mang Erning. Isa yung maliit na kubo na nakatayo sa malawak na lupa.
Sa unahan ay may 2 puno ng mangga, habang sa likod ay ang taniman ng mga gulay. Pinaghugas muna ako ni Mang Erning ng kamay sa batalan bago ako umupo para mag-almusal. Hinayaan niya akong magtimpla ng sarili kong kape at saka kami nagsimula na kumain. Napakasarap talaga ng pandesal at mainit na kape sa umaga. Tama po kayo, pero mas masarap po ito kung may palaman na pritong itlog. Gusto mo ba bumili ako ng itlog para meron tayong palaman? Nako, wag na po. Hindi naman po ako naghahanap ng pritong itlog eh. Nasabi ko lang po yun. Nakakahiya na po kung bibili pa po kayo. Hayaan mo at sa susunod ay magpiprito na ako ng itlog. Ay, oo nga pala. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Pwede naman po. Ano po bang itatanong nyo? Gaano ka na ba katagal na palaboy? Naku, hindi ko na po matandaan eh. Pero matagal-tagal na rin po. Naalala mo pa ba kung saan ka nakatira? O kung meron ka pang pamilya? Pamilya? Wala na po eh. Yung tungkol naman po kung saan po ako nakatira. Hindi ko na po matandaan. Kahit nga po yung pangalan ng lugar kung saan po ako nakatira nawala na po sa utak ko. Nang umalis po ako sa lugar namin, wala po ako sa sarili. Nang bumalik po ang katinuan ko, marami na po ako nakalimutan tungkol sa sarili ko. Mabuti na nga lang po at hindi ko nakalimutan ang pangalan ko. Pabihira. Nakakaawa ka naman pala kung ganon. Mang Erning, bakit nyo nga po pala naitanong yan? Baka kasi matulungan kitang makabalik sa lugar kung saan ka nakatira. Naawa kasi talaga ako sa'yo, bayani. Ramdam ko na mabuti kang tao, kaya dapat lang na ikaw ay tulungan. Maraming salamat po, Mang Erning ah. Kasi po, sa dinami-rami ng tao rito, ay kayo lang po nag-iisang mabait sa akin. Halos lahat po kasi sila. Ginagawa po akong katatawanan at kinukutya ako kasi isa nga po akong palaboy. Para po bang ang iniisip nila na porke palaboy ako ay wala na akong pakiramdam. Tao pa rin naman po ako, nakagaya nila. Ewan ko ba sa mga tao rito? Wala na yatang maisip na mapaglilibangan, kaya ikaw na ginawa nila libangan. Kaya bayani, ako nang humihingi ng pasensya sa mga ginagawa sa iyong hindi maganda ng mga kabaryo ko rito. Hindi niyo po kailangan humingi sa akin ng pasensya. Kasi wala naman po kayong ginagawang masama sa akin eh. Kahit na, kung hindi nila kayang humingi ng tawad sa iyo, ay ako na ang gagawa nun. Pero sana ay maisip ng mga tao rito na mali ang ginagawa nila sa iyo. Kung gusto ka nilang bigyan ng barya o pagkain, ay magbigay na lang sila at huwag ka na sana nilang gawing katatawanan. Siguro po, wala na po akong magagawa pagdating po sa bagay na yan. Tinanggap ko na po na ganito talaga ang buhay ko. Hanggang sa mamatay na ako. Huwag ka magsalita ng ganyan. Maniwala ka, may plano ang Diyos sa iyo. Lalo na kung wala ka namang inaargabyadong ibang tao at wala kang ginagawang masama. Teka, nagdadasal ka ba palagi, bayani? Oo naman po. Bago po ako matulog sa gabi, nagdadasal po ako. Mabuti yan. Huwag kang makakalimot sa Panginoong Diyos. Teka, matanong ko lang. Natatandaan mo pa ba ang buhay mo noon sa lugar kung saan ka nakatira? Ano po eh? Hindi na rin po eh. Ay nako, mahirap pala talaga ang kalagayan mo. Mukhang mahihirapan talaga tayong alamin kung saan ka nakatira. Napailing na lamang si Mang Erning sa mga nalaman niya tungkol sa akin. Habang ako naman
ay isinawsaw ang pandesal sa kape, saka ko yun kinain. Hindi totoo na wala akong natatandaan sa buhay ko dati. Ang totoo, malinaw pa sa aking alaala ang maraming beses na pakikipaglaban ko sa mga aswang. Naaalala ko pa rin ang mga gabing nagbabantay ako sa aming baryo kapag merong gumagalang aswang para masiguro ko ang kaligtasan ng lahat. Ngunit mas pinili kong wag nang sabihin yun kay Mang Erning dahil baka isipin niya na gumagawa lang ako ng kwento o hindi naman kaya ay may maluwag na tornilyo na sa aking ulo. Para sa akin, tapos na ang parting yun ng buhay ko at kailangan ko na yung kalimutan. Matapos naming mag-almusal ay nagpaalam na ako kay Mang Erning. Pero pinigilan niya akong umalis kagad dahil aniya ay meron siyang ibibigay sa akin. Isang plastik na may laman na mga damit ang inabot niya sa akin. O hayan, mga lumang damit ko ang mga yan. Hindi pa sira ang mga yan, ha? Maayos pa ang iba dyan. Hindi ko na galang na isusuot, kaya mas mabuting mapakinabangan mo na lang. Maraming salamat po, Mang Erning. Itong suot na damit ko na lang po kasi ang meron po ko. Hindi ba binigyan kita noon nung nakaraang buwan na bagong t-shirt? Tsaka short. Nasa na ba ngayon? Wala na po eh. Ninakaw po sa akin. Aba, sino namang nagnakaw? Hindi ko po alam eh. Natutulog po kasi ako noon tapos nasa tabi ko po yung binigay niyong bagong damit tsaka short. Tapos pagising ko po, wala na. Pinag-interesan po siguro kasi alam po na bago. Pabihirang buhay to. Ang dami talaga lokong tao rito. Alam na nga nilang walang-wala ka na. Ninakawan ka pa. Hayaan mo. At kapag pumaldo ko sa benta ng gulay, ay ibibili kita ulit ng damit sa bayan. Naku, wag na po, Mang Erning. Baka mamaya nakawin lang po ulit sa akin, sayang. Okay na po ako rito sa mga damit po na binigay nyo. Maraming salamat po. Bakit kasi hindi ka nalang tumira rito sa bahay ko? Hindi ba? Dati ko pa yan sinasabi sa'yo. Mag-isa lang naman ako rito eh. Huwag na po, Mang Erning. Mas gusto ko po na mabuhay ng walang inaasahan. Saka, sanay naman na po ako sa labas eh. At hindi ko na po kailangan ng bahay. Ay, dako. Ikaw ang bahalang bata ka. Basta, kung sakaling magbago ang isip mo, ay sabihin mo lang kagad sa akin. Bukas ang bahay ko para sa'yo. Maraming salamat po ulit sa inyo, Mang Erning. Sige po, aalis na po ako. Matapos kong magpaalam kay Mang Erning, ay lumabas na ako ng bahay niya. Habang naglalakad, ay binuksan ko ang plastik at napangiti ako dahil medyo marami ang nakalagay dong damit. Kahit luma na ang mga yon, ay malaking tulong pa rin yun sa akin, lalo na't isang damit na lang ang meron ako. Napakabait talaga ni Mang Erning. Sana ay dumami pa ang mga taong kagaya niya. Mabuti na lang at binigyan niya ako ng mga damit. Dahil nakatutok ang mga mata ko sa mga damit, ay hindi ko napansin ang taong kasalubong ko. Nagulat ako nang bumangga ako sa taong yon. Nabitiwan ko ang plastik at nanlaki ang mga mata ko nang malaman ko na si Donato ang taong nabangga ko. Si Donato ay isang binata na tanod sa baryong yon. Matangkad siya at malaki ang katawan. Brusko ang itsura niya dahil na rin siguro sa makapal niyang bigote. Takot ako sa kanya dahil may isang beses na binugbog niya ako noon. Nahulog kasi ang wallet niya habang naglalakad siya. Pinulot ko yun at sakto naman na lumingon siya. Inakala niya na ninakaw ko yun sa kanya at doon niya na ako binugbog. Simula noon ay naging mainit na ang dugo
ni Donato sa akin. Talagang dumikit ka pa sa akin, ha? Ang baho-baho mo. Kakaligo ko pa naman. Pasensya ka na, Donato. Hindi kasi ako tumitingin sa dinadaanan ko eh. Sa tingin mo ba, may magagawa pa yung pasensya mo? Dumikit na yung balat mo sa akin eh. Kadiri! Ang aga-aga, sinisira mo ang umaga ko. Sorry na talaga, Donato. Hindi ko talaga sinasadya. Yumuko ako para kunin ang plastic. Pero bago ko pa yun makuha, ay inunahan na ako ni Donato. Tinignan niya ang laman ng plastic. Saan mo naman kinuha mga damit na ito, ha? Binigay sa akin ni Mang Erning. Mga pinaglumaang damit niya yan na hindi niya na ginagamit. Binigay ba talaga sa'yo? O baka naman ninakaw mo? Hindi ko yan ninakaw. Kahit kausapin mo pa si Mang Erning, siya ang makakapagsabi na binigay niya talaga sa akin yan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Magnanakaw ka naman talaga, di ba? Hindi ko pa nakakalimutan na ninakaw mo ang wallet ko. Hindi ko ninakaw yun. Nahulog yun sa bulsa mo, Donato. Nagkataon lang na ako nasa likod mo kaya ako nakapulot. Ibabalik ko naman talaga sa iyo eh. Pero nag-isip ka lang kagad sa akin ng masama. Bakit para sa pananalita mo ako pa may kasalanan, ha? Saka sa itsura mong yan, mukha ka talagang magnanakaw Hindi porke palaboy ay magnanakaw na kagad. Maraming ang nakaupo sa gobyerno na maayos ang suot, pero ninanakaw ang kaba ng bayan. Ang dami mo pa sinasabi. Sumama ka na nga lang sa akin sa barangay hall. At bakit naman ako sasama sa doon? Kasi nga, nagnakaw ka. Sinabi nang hindi ko ninakaw ang mga yan Bigay sa akin yan ni Mang Erning. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang dapat sa'yo, ikinukulong. Bayani, Donato, sandali lang. Ano ba nangyayari rito? Para akong nakakita ng anghel nang biglang dumating si Mang Erning. Tumayo siya sa tabi ko at sa kanya kinausap si Donato. Ano na naman ba ito, Donato? Bakit pinagtitripan mo na naman yata si Bayani? Yung palaboy kasi yan nagnakaw. At ano naman ang ninakaw niya? Itong mga damit. Hindi yan ninakaw ni Bayani. Ako ang nagbigay niyan sa kanya. Akin ang mga yan. Marahas na inagaw ni Mang Erning ang plastic kay Donato at sa kanya yon ibinalik sa akin. Ikaw, sa susunod na, Donato, magtatanong ka muna. Hindi yung inaakusahan mo kagad yung tao nang hindi maganda. Saka nabalitaan mo na bang nagnakaw ito si Bayani para masabi mo na magnanakaw siya. Yun lang naman po ang ikinakabuhay ng mga palaboy na kagaya niya, di ba? Ang magnakaw. Saka bakit mo palagi ipinagtatanggol yan? Abogado ka ba niya? Dahil mali ang ginagawa mo. Alam kong mainit ang dugo mo kay Bayani. Pero kung kikilalanin mo siya, ay malalaman mo na mabuti siyang tao. Wala akong interes na kilalanin ang taong kagaya niya. Pwes, ikaw ang lumayo sa kanya. Huwag mong pinapairal yung laki ng katawan mo. Dahil alam kong ampaw naman ang laman ng utak mo. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, matanda ka, ha? Agad kong nalaman ang gagawin ni Donato. Nang ikayong niya ang kanyang kamao. Nang akmang susuntukin ni Donato si Mang Erning, ay mabilis kong isinangga ang kamay ko. Malakas na tumama ang suntok ni Donato sa palad ko. Nagulat si Donato sa bilis ng galaw ko. Nang itulak ko siya, ay napaatras siya ng ilang hakbang. Sumugod siya para suntukin ako, pero madali ko siyang naiwasan. Muntik pa siyang mawala na ng balanse. Galit na humarap si Donato sa akin. Akmang susugod na naman siya, pero mabilis na pumagitna sa amin si Mang Erning. Tama na, Donato! Sumusobra ka na! Akala niyo ba ay kaya niyo ako? Kahit pagtulungan niyo pa akong dalawa, ay wala kayong panama sa akin! Ayos lang nasaktan mo ko. Pero kung pati si Mang Erning na matanda na, ipapatulan mo, ibang usapan na yun. Wala akong pakialam, kahit matanda pa yan. Hindi ka ba talaga titigil, ha, Donato? O baka gusto mong
Isumbong ko na kay Kapitan ang mga kalokohang ginagawa mo para matanggal ka na sa mga tanod dito. Tila natakot si Donato sa sinabi sa kanya ni Mang Erning. Hindi agad siya nakapagsalita, bagamat nanatili ang galit sa kanyang muka. Magkasunod kaming dinuro ni Donato. Hindi pa ako tapos sa inyong dalawa. May araw din kayo. Hihintayin ko ang araw na yon, Donato. Umuusok ang ilong sa galit na umalis si Donato at doon lang ako nakahinga ng maluwag. Humarap ako kay Mang Erning at tinignan ko siya nang may kasamang pag-aalala sa kanyang muka. Ayos lang po ba kayo, Mang Erning? Hindi po ba kayo nasaktan? Ayos lang ako, huwag mo kong intindihin. Saka bakit ako masasaktan? Eh di nga tumama sa akin yung suntok ni Donato dahil sinalo mo. Ayoko po kasing nakakakita ng matandang sinasaktan. Lalo na po kayo. Mabait po kayo sa akin at palagi niyo po akong tinutulungan. Kaya dapat lang po na ipagtanggol ko kayo at protektahan. Kanina ka pa matanda ng matanda, ha? Hindi ko tuloy alam kung may insulto ba ako o kung ano eh. Matanda naman na po talaga kayo, di ba? Sa bagay, tama ka naman. Pero grabe ka, ang galing mo kanina, ha? Hindi ko akalain na marunong ka palang makipagbakbakan. Aba, nagulat ako nung nagawa mong pigilan at iwasan yung mga suntok ni Donato. Saan mo ba natutunan yon? Hindi ko nga rin po alam, Mang Erning. Para bang kusa na lang pong kumilos ang katawan ko. Siguro po sa kagustuhan kong hindi kayo masaktan, kaya ko po yung nagawa. May mga ganyang pangyayari talaga ako, minsan. Halimbawa na lang, hinahabol ka ng aso, tapos bigla mo magagawang talunin yung mataas na bakod. Pero ikaw, iho, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Hindi po, Mang Erning. Hindi naman din po ako tinamaan ng suntok ni Donato eh. Mabuti naman. Basta, ikaw na lang ang umiwas kay Donato. At kilala mo yon. Masyadong mahangin ang isang yon. At akala mo ay kung sinong siga rito porque malaki ang kanyang katawan. Ganyan naman po talaga ang ginagawa ko eh. Kaya lang, madalas po ay si Donato ang lumalapit sa akin. Kahit na anong iwas po ang gawin ko sa kanya, lumalapit pa rin siya para sabihan ako ng masasakit na salita. Ewan ko ba sa taong yon? Imbis na gamitin ang laki ng katawan at lakas niya sa mabuting bagay, ay sa katarantaduhan niya ginagamit. Ay, dako. O paano? Babalik na ako sa bahay ko. Talagang nakita ko lang na inaaway ka ng Donato na yon, kaya ako pumunta rito. Mag-iingat ka palagi, ha? Sige po. Maraming salamat po ulit sa inyo, Mang Erning. Hinintay ko munang makaalis si Mang Erning bago ako naglakad. Nagtungo ako sa isang sirang kubo na wala nang nakatira. Pero sa labas lang ako ng kubong yun dahil marupok na ang sahig na kawayan nun. Doon ako nagpalipas ng oras habang tirik pa ang sikat ng araw. Sa aking pag-iisa ay hindi ko naiwasang maalala ang aking mag-ina. Bumalik sa aking isipan ang gabi na natagpuan ko silang walang buhay sa aming bahay. Kakatapos ko lang magronda noon sa aming baryo at hindi ko akalain na habang wala pala ako ay inaatake na pala sila ng aswang. Yun ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. May mga pagkakataon na hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko kung bakit yun nangyari. Nang gabing yun kasi, ay naglalambing sa akin ang asawa ko. Sinabi niya na wag na akong umalis para makapagpahinga naman ako. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Mas pinili ko pa rin ang tungkulin ko sa gabing yun. Alam ko na kung sinunod ko lang sana ang asawa ko, malamang ay kasama ko pa rin sila ng aming anak. Kinagabihan, gaya ng aking nakasanayan,
ay pumuesto ko sa isang puno na nasa likod ng sirang kubo. Naglatag ako ron ng lumang karton. May ibinigay na unan at kumot sa akin si Mang Erning, kaya kahit paano ay komportable ang aking pagtulog. Kakapikit ko pa lang nang may naramdaman akong kakaiba. Biglang naging maalinsangan ng hangin at may naamoy akong parang nabubulok na karne. Bumalikwas ako ng bangon at nakiramdam sa paligid. Tahimik ang gabi ng mga sandaling yon. Wala akong naririnig kundi ang huni ng mga kuliglig at ang manakanakang pagtahol ng mga aso sa malayo. Muli akong nahiga. Inisip ko na nagkamali lang ako ng pakiramdam. Sa tagal ko na kasing nakikipaglaban noon sa mga aswang, ay malakas ang pakiramdam ko kapag may aswang sa paligid o sa malapit. At ang mga naramdaman ko ng sandaling yon ay isang malinaw na senyales na merong aswang sa kung saan. Ngunit inisip ko na nagkamali lang ako dahil sa tagal ko sa baryong yun, kahit isang aswang ay wala pa akong nakikita. Hindi yun gaya sa baryo namin na halos isang beses sa isang linggo ay merong aswang na umaatake. Nang sumunod na araw, pagkagising ko ay iniligpit ko ang aking hinihigaan. Itinago ko sa sirang kubo ang mga gamit ko. Binilang ko ang mga barya na napalimusan ko nung nakaraang araw. Napangiti ako dahil sapat yun para makabili ako ng ilang piraso ng tinapay. Habang naglalakad ako papunta sa panaderya, ay napansin ko na maraming tao sa harapan ng isang bahay. Isang ambulansya ang naroon at may isinakay doon na taong nakahiga sa stretcher. Nakita ko si Mang Erning sa kumpul ng mga taong nakikiusyoso, kaya lumapit ako sa kanya para magtanong. Mang Erning, ano po nangyari? Patay po ba yung isinakay sa ambulansya? Oo, bayani. Si Celia. Ha? Ano po nangyari sa kanya? Ang sabi ng anak niya ay isang manananggal daw ang umatake sa kanila kagabi. Pinuntirya si Celia kasi nga buntis siya. Nakakaawa nga kasi pati walang kamalay-malay na sanggol ay nadamay. Manananggal? Isang aswang? Ganun na nga, bayani. Teka, bakit parang hindi ka rin makapaniwala? Sa bagay, kahit ako ay hindi makapaniwala na merong sasalakay na manananggal dito. Sa tagal ko na naninirahan dito sa baryong ito, gayon lang ito nangyari. Natigilan ako sa narinig ko. Doon ko napagtanto na hindi ako nagkamali sa naramdaman ko kagabi na merong aswang. Bigla akong nakaramdam ng pagsisisi dahil kung pinakinggan ko lang sana ang naramdaman ko kagabi, ay baka nagawa kong iligtas si Celia at ang magiging anak niya. Ganun pa man, sinabi ko sa sarili ko na matagal ko nang tinalikuran ang pagiging mananabas, kaya wala nang dahilan pa para balikan ko pa ang dati kong ginagawa. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na wag na akong makialam sa problema ng baryong yon sa manananggal dahil mas gusto ko na ang tahimik na buhay. Buong araw na pinag-usapan sa buong baryo ang nangyari kay Celia at ang pagsalakay ng manananggal. Marami ang natakot habang meron din namang iba na hindi naniwala. Sa mga sumunod na araw ay may ilang nagsabi na nakita nila ang manananggal. Doon na ako kinabahan dahil may kutob ako na kung walang kikilos ay paniguradong merong susunod na magiging biktima ang manananggal. Pero alam ko na walang maglalakas ng loob para labanan ang manananggal
dahil walang kahit isang tao roon na may kakayahan na makipaglaban sa ganung uri ng nilalang. Tanging ako lang ang may eksperyensya pagdating sa ganung bagay. Kaya kahit ayoko nang balikan ang ginagawa ko noon, ay nagdesisyon akong labanan na ang manananggal bago pa siya muling may mabiktima. Ayokong magsisi dahil wala akong ginawa kahit meron naman akong kakayahang tumulong. Kaya isang hapon ay kumuha ako ng kawayan. Gamit ang patalim ay matyaga kong nilagyan ng patulis ang dulo ng kawayan. Habang ginagawa ko yun sa likod ng sirang kubo, ay bigla namang dumating si Mang Erning. Meron siyang dalang plastic container na halatang pagkain ang laman. Mang Erning, nakakagulat naman po kayo. Kayo lang po pala. Akala ko po kung sino na eh. Nagluto kasi ako ng ginataang langka. Dinalhan kita para hindi ka na mamroblema sa hapunan mo. May kanin na rin itong kasama. Naku, maraming salamat po. Nag-abala pa po kayo. Pero sakto po ang dating nyo kasi sa totoo lang po iniisip ko nga na matutulog na lang po ako ng gutom mamaya kasi wala po ako napagpalimusan sa maghapon eh. Tabang-tama pala na naisipan kong dalang ka ng pagkain. Ano pala yung ginagawa mo? Bakit parang gumagawa ka yata ng sibat? Tama po kayo, sibat nga po ito. Para saan ba yan? Hindi po ba merong manananggal na gumagala rito sa gabi? Baka bigla po akong atakihin eh. Para meron po akong magagamit na panlaban sa kanya. Ikaw naman kasi. Bakit ba hindi ka na lamang pumayag na tumira ka doon sa bahay ko? Mas ligtas ka ron kaysa dito ka natutulog sa labas. Huwag na po, Mang Erning. Sanay naman na po ako sa ganitong buhay. Huwag po kayo mag-alala kasi kaya ko naman po ang sarili ko. Ay nako, ikaw ang bahala. Pero grabe talaga yung ginawa ng manananggal na yung kay Celia. Hanggang ngayon, ay di ko pa rin makalimutan yung bangkay ni Celia. At kung minsan ay napapanaginipan ko pa nga, nagtataka talaga ako kung bakit biglang nagkaroon ng ganong nilalang dito sa atin. Minsan po kasi ay naghahanap talaga ang mga aswang ng ganitong liblib na lugar para sa lakayin nila. Mas gusto po nilang maggasik sa mga ganung lugar kasi malayo po sa kabiasnan. Madali silang makakapambiktima kasi ang mga bahay dito ay hindi konkreto. Sa bagay, may punto yung sinabi mo. Pero sandali, bakit parang ang dami mo yatang alam sa aswang? Teka, aba, baka naman aswang ka at hindi ka lamang nagsasabi. Di kung aswang po ako, sana nung dumating po ako rito ay nagsimula ng pagkamatay ng mga tao rito nang dahil sa aswang. Saka kung aswang po ako, matagal na pong patay si Donato kasi siyang kauna-unahan ko pong magiging biktima. Tama ka, pero nagbibiro lang ako. Huwag mo seryosohin yun. Pero Bayani, bakit nga parang ang dami mong alam tungkol sa aswang? Parang sigurado-sigurado ka sa mga sinasabi mo eh. Ano lang po yun? Base lang po sa mga narinig ko nun sa sinasabi po ng mga matatanda sa lugar namin. Malaki po kasi ang paniniwala ng mga tao ron sa mga aswang-aswang po. Kaya kung tutusin, ay hindi na bago sa akin yung nangyayari ngayon dito. Kaya naman pala. Pero kung ako ang tatanungin, noon pa man, ay naniniwala na rin ako sa mga ganong nilalang. Doon kasi sa probinsya, kung saan ako ipinanganak at lumaki, ay madalas din ako makarinig ng kwento tungkol sa mga aswang-aswang na yan. Pero kung itatanong mo, kung nakakita na ako ng aswang sa personal, ay hindi pa. Ikaw ba? Nakakita ka na ba ng totoong aswang? Hindi pa po. Sa kwento-kwento ko lang din po nalaman ng tungkol sa kanila. Saka, kapag madilim na po, hindi na po ako pinapalabas nun kasi nga, ang palagi nilang sinasabi ay kukunin o papatayin daw ako ng aswang. Nako,
napapahaba na pala ang kwentuhan natin dalawa. O siya, sige, ako'y uuwi na. At baka maabutan pa ako ng dilim sa daan. Mahirap na. Baka ako pa ang sunod na mapatay ng pesting manananggal na yon. O sige na, bayani. Sige po. Mag-iingat po kayo, Mang Erning. Salamat po dito sa dala nyo. Walang anuman. Pero ikaw ang dapat na mag-ingat. Dahil ikaw ang natutulog dito sa labas. Kaya ko po ang sarili ko, Mang Erning. Sigurado ka ba na ayaw mo sa bahay ko muna tumuloy? Kahit habang hindi pa tayo sigurado. Kung hindi nasasalakay yung manananggal. Ayos na po ako dito. Huwag po kayo mag-alala sa akin. O siya, ikaw ang bahala. Pero kung sakaling atakihin ka ng manananggal, ay tumakbo ka kagad sa bahay ko, ha? O sige na, aalis na ako. Ngumiti ako kay Mang Erning bago siya umalis. Nang wala na siya, ay ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Sa tingin ko naman, ay hindi nakahalata si Mang Erning na malawak ang kaalaman ko sa mga aswang at may kasanayan ako sa pakikipaglaban sa ganung uri ng nilalang. Pero may naramdaman pa rin akong konting sundot ng konsensya dahil kinailangan kong magsinungaling kay Mang Erning. Pagsapit ng gabi ay hindi muna ako natulog. Nakaupo lang ako sa ilalim ng puno habang mahigpit kong hawak ang kawayan na ginawa kong sibat. Nakikiramdam ako sa paligid para kung sakaling dumating ang manananggal ay agad kong malalaman. Wala na akong pagdadalawang isip kung dapat ko bang labanan ng aswang. Buo na ang loob ko na paslangin ang nilalang na yon para hindi na siya makapangbiktima pa. Maya-maya ay naging maalinsangan ang paligid. May narinig akong huni ng ibon sa malayo na sinabayan ng tunog ng pagaspas ng pakpak. Hindi nagtagal ay nawala ang ingay na yon, pero ramdam kong malapit lang sa kinaroroonan ko ang aswang na manananggal. Napapitlag ako nang may pumatak na malagkit na likido sa braso ko. Marahan akong tumingala at nanlaki ang mga mata ko nang malaman kong nakadapo sa itaas ng puno ang manananggal. Malakas ang paghinga niya at nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Ang pumatak na likido sa braso ko ay malinaw na laway ng manananggal. Hindi ako nagpakita ng takot. Pakiramdam ko ay hindi ako matagal na hindi nakipaglaban sa mga ganong klase ng nilalang. Mabilis na nabuhay ang dugong mananabas ng aswang sa aking ugat. Tumayo ako at mahigpit kong hinawakan ang aking sibat. Diablong buwang ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Kayang-kaya kitang patayin! Kaya kung gusto mo bang mabuhay, ay umalis ka na rito! At huwag ka nang babalik dito kahit kailan! Tila mas lalong nagalit ang manananggal sa sinabi ko. Lumipad siya pa itaas at nagpaikot-ikot siya sa itaas ko. Hindi nagtagal ay lumipad siya patungo sa dulong bahagi ng baryo. Sinundan ko ang manananggal. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya dahil hindi siya maaaring mawala sa aking paningin. Desidido na akong patayin siya sa gabing yon. Pagdating ko sa masukal na bahagi ng baryo, ay hindi ko maintindihan kung bakit biglang nawala ang manananggal. Tumingin ako sa paligid, pero hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Anak ng teteng, sa kaya nagpunta ang manananggal na yun. Pero nararamdaman ko pa rin siya, kaya sigurado ako nasa paligid lang siya. Tumigil ako sa paghanap sa kinaroroonan ng manananggal. Pumikit ako at mas nilakasan ko ang aking pakiramdam. Mas naging matalas ang aking pandinig. At lahat ng kaluskos sa paligid ko ay naririnig ko. Isa yon sa mga taktika ko kapag nagtatago ang kalaban kong aswang.
Ibinukas ko ang mga mata ko nang naramdaman ko kung nasaan ang manananggal. Agad akong pumaling sa kaliwa at malakas kong pinakawalan ang dala kong sibat. Hindi ako nagkamali dahil mula sa direksyon na yon ay pasugod na sa akin ang manananggal. Bumaon ng sibat sa dibdib ng manananggal. Bumagsak siya sa lupa at para siyang bolang nagpagulong-gulong. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na makalipad ulit. Tumakbo ko papunta sa kanya at hinugot ko ang sibat at buong lakas ko yung itinarak sa gitna ng kanyang noo. Umawang ang bibig ng manananggal at nanlaki ang kanyang mga mata. Nalagutan siya ng hininga habang nakadilat ang kanyang mga mata na parabang hindi siya makapaniwala sa mabilis na kamatayan na sinapit niya sa akin. Anak ka ng teteng! Ang dali mo namang patayin! Hindi man lang ako pinagpawisan sa'yo! Dapat lang yan sa mga kagaya mo para hindi ka na makapambiktima pa ng mga taong walang kalaban-laban. Nang masiguro kong patay na ang manananggal, ay umalis na ako para bumalik sa aking tinutulugan. Masaya ako dahil wala nang susunod na magiging biktima ang manananggal. Sigurado ko na bukas ng umaga, sa sandaling matagpuan ng mga tao ang walang buhay na katawan ng manananggal, ay labis silang matutuwa. Naging mahimbing ang tulog ko ng gabing yon dahil alam kong ligtas ng muli ang aming baryo. Pagsapit ng umaga, ay hindi ko inasahan na gigisingin ako ni Mang Erning. Malakas niyang niyugyug ang katawan ko. Bayani! Bayani, gumising ka! Bayani! Mang Erning, bakit po ba? Ang aga niyo naman pong mang-abala lang natutulog. Inaantok pa po ako eh. Umamin ka nga sa akin. Ikaw ba ang pumatay sa manananggal? Ho? Ano po? Patay na po yung manananggal? Huwag ka na magmamaang-maangang pa. May hinala ako na ikaw ang pumatay sa manananggal na yon. Natagpuan ang katawan niya sa kasukalan at may nakatusok na sibat na gawa sa kawayan sa noo niya. Eh di magandang balita po yan. Kung patay na po pala yung manananggal, ibig sabihin, wala na po siya magiging susunod na biktima. Bakit hindi mo sinasagot ng tanong ko sa'yo? Eh ano po ba yung tinatanong nyo? Pasensya na po, kagigising ko lang eh. Medyo hindi pa po ako makapag-isip ng maayos. Uulitin ko. Ikaw ba ang pumatay sa manananggal? Hindi po ako. Paano ako po ang papatay sa kanya eh? Magdamag po ako natutulog dito. Saka ano naman pong alam ko sa pagpatay sa ganong klase ng nilalang. Kung hindi ikaw ang pumatay sa manananggal, bakit ang sandata na ginamit para patayin siya ay yung sibat na gawa sa kawayan? Hindi ba nakita kita kahapon na gumagawa ka ng ganong sandata? Hindi agad ako nakapagsalita sa sinabing yun ni Mang Erning. Pakiramdam ko ay malalaman niya na kung sino talaga ako at kung ano ang kaya kong gawin. Pero wala akong balak na malaman ng kahit na sino na isa kong mananabas ng aswang. Kaya agad akong nag-isip ng paraan para maalis sa isip ni Mang Erning na ako ang pumatay sa manananggal. Bakit hindi ka makapagsalita? Ha? Dahil ba sa tama ako sa aking hinala? Bayani, wala kang dapat ikatakot kung ikaw ang pumatay sa manananggal. Isang aswang ang pinatay mo. Isang aswang na pumatay sa isang buntis at sa dinadala niya sa gol. Kaya nararapat lang sa kanya ang ginawa mong yon. Sana nga po ako talaga ang pumatay sa manananggal. Pero hindi po ako ang pumatay sa manananggal. Nagsasabi po ako ng totoo sa inyo. Paano mo ipapaliwanag yung sibat na gawa sa kawayan na siyang ginamit ng kung sino man para patayin yung manananggal? Sige nga. Hindi lang naman po siguro akong gumawa ng ganun sandata eh. Tsaka syempre,
alam po ng lahat na may manananggal dito kaya marami po ang gagawa ng sibat para gamitin po na panlaban sa manananggal. Parang meron silang sandata, di po ba? Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo naman po, Mang Erning. Hindi ko po kaya magsinungaling sa inyo. Maniwala po kayo sa akin. Kung ganun, sige nga. Nasa na? Nasa na sibat na ginawa mo? Ipakita mo sa akin yun ngayon. Ha? Ano po wala na po dito eh. Paano wala na? Nasaan yun? Saan napunta? Ano po kasi, yung pinanggatong ko po kagabi. Tama, pinanggatong ko. Malamig po kasi kagabi kaya gumawa po ako ng apoy mula sa kahoy ng kawayan. Tignan nyo nga po, nandyan pa po yung bakas ng mga kahoy at kawayan na sinunog ko. Itinuro ko kay Mang Erning ang bakas ng pinagsunugan ko ng mga kahoy malapit sa akin. Pero ang totoo ay matagal na yon. Kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag dahil tumangu-tango siya. Isang indikasyon na naniwala siya sa sinabi ko. Sige, sa ngayon ay maniniwala ako sa mga sinasabi mo. At sana nga ay hindi ka nagsisinungaling dahil wala kang dapat na ikatakot kung ikaw man ang totoong pumatay sa manananggal. Marami pa nga ang matutuwa sa iyo kapag nagkataon. Hindi ko po kaya magsinungaling sa inyo, Mang Erning. Napakabait niyo po sa akin para magsinungaling po ako sa inyo. Sa gitna ng aming pag-uusap, ay narinig namin ang mga taong nagmamadaling naglalakad patungo sa kinaroroonan ng katawan ng manananggal. Naulinagan namin, nakilala na nila kung sino ang pumatay sa manananggal. At dahil doon, ay nagkatinginan kami ni Mang Erning. Sabay kaming umalis para puntahan ang kinaroroonan ng manananggal. Pagdating namin doon, ay sumalubong sa amin ang maraming tao, pero isang tao lamang ang nakakuha ng aking atensyon. Walang iba, kundi si Donato. Mayabang siyang nakatayo sa tabi ng manananggal. Nakatapak ang isa niyang paa sa ibabaw ng dibdib ng manananggal, habang ang isa niyang kamay ay hawak ang sibat na nakatusok pa rin sa noo ng aswang. Aba, si Donato ba ang nakapatay sa manananggal? Mukhang ganun na nga po. Pasensya na kayo kung di ko kagad sinabi sa inyo na kumikilos ako para paslangin ang manananggal na ito. Ayoko kasi na mangako ko, tapos hindi ko rin naman pala magagawa. Naisip ko na mas maganda kung kikilos ako nang walang nakakaalam. At kapag nagtagumpay na ako, ay saka ko na lang ipapaalam sa inyo lahat. Tama ang narinig nyo. Ako nga ang pumatay sa manananggal na ito. Kaya simula sa araw na ito, ay hindi nyo na kailangan matakot pa. Makakabalik na tayong lahat sa normal nating mga buhay. Malakas na nagpalakpakan ang mga tao dahil sa labis na tuwa matapos magsalita ni Donato. Marami ang pumuri sa kanya at nakita ko ang yabang sa kanyang muka. Maraming salamat sa mga papuri ninyo. Pero kailangan ko muna magpahinga. Hindi naging madali ang pakikipaglaban ko sa manananggal. Kaya hayaan niyo akong makabawi ng lakas. Kapag nakapagpahinga na ako, ay sasagutin ko ang lahat ng mga tanong nyo. Sa ngayon ay uuwi na muna ako sa bahay ko at sana bigyan niyo ako ng ilang araw na pagpapahinga. Kahit alam kong gusto niyo ako makausap dahil humahanga kayong lahat sa aking kagitigan. Nakangising kumaway si Donato sa mga tao bago siya naglakad palayo. Hindi ko alam ang mararamdaman ko sa pag-ako ni Donato na siya ang pumaslang sa manananggal. Kahit nakilala ko na mayabang siya, ay hindi ko naisip na kaya niyang akuin ang isang bagay na alam naman niya sa kanyang sarili na hindi naman siya ang gumawa. Ngunit ganun pa man, inisip ko ang magandang naidulot nun sa akin at yun ay ang hindi na magdududa pa si Mang Erning
na hindi ako nagsasabi ng totoo sa kanya. Isa pa, ayoko rin talagang may makaalam na isa akong mananabas ng aswang dahil panigurado na kung sakaling may mga aswang pa na sasalakay sa baryong yun, ay ako na palagi ang aasahan nila. Ayoko na ng ganong responsibilidad, lalo na't yun ang naging dahilan ng pagkamatay ng aking asawa at anak. Nang dahil sa mga aswang na pinatay ko, ay pinuntirya ng ibang aswang ang aking mga mahal sa buhay para makaganti sila sa akin. Ngunit tila hindi kumbinsido si Mang Erning na si Donato ang pumatay sa manananggal. Nagulat ako nang sundan niya si Donato. Sa takot ko na baka may gawin na hindi maganda si Donato kay Mang Erning, ay sumunod ako sa kanya. Humarang si Mang Erning sa harapan ni Donato. Donato, sandali. Mag-usap nga tayo dalawa. Mahina na bang pandinig mo, tanda? Hindi bang sabi ko ay ayoko munang abalahin niyo ako? Hindi mo ba kayang pagbigyan ng hiling ko kapalit ng pagpatay ko sa manananggal? Ang sabi ko, kailangan ko ng pahinga. Sigurado ka bang ikaw ang pumatay sa manananggal? O isa lang ito sa mga kasinungalingan mo? Magpasalamat ka dahil magandang mood ko ngayong umaga. Dahil kung hindi, kanina pa dumugo yung nguso mo dahil sa sinabi mo sa akin. At talaga nakuha mo pa akong pagdudahan, ha? Kaysa magpasalamat ka sa kabayanihang ginawa ko. Saka lang ako magpapasalamat sa iyo kapag nasiguro ko na ikaw nga talaga ang pumatay sa manananggal. Malinaw na wala kang ebidensya na ikaw nga ang may gawa nun. Ang pinanghahawakan mo lamang ay ang mga salita mo. Kahit sino ay pwedeng gawin yon. Kahit ako ay kaya kong sabihin na ako ang pumatay sa manananggal. Walas, teka. Natawa naman ako sa sinasabi mo, tanda. Sa tingin mo ba ay merong maniniwala sa'yo kapag sinabi mong ikaw ang pumatay sa manananggal? Sa tanda mong yan, paniguradong marupok na mga buto mo. At talagang nagdududa ka pa sa kakayahan ko, ha? Hindi mo ba nakikita ang laki ng braso ko at ang laki ng katawan ko? Kaya nga ngayon, ay pwede kitang ibalibag dyan sa kinatatayuan mo. Donato, huwag mo namang sasaktan si Mang Erning. Matanda na siya. Yung matanda na yan eh. Kung naiinggit kasi siya sa akin, dahil maraming humahanga sa akin, manahimik na lang siya. Baka atakihin pa siya sa puso sa sobrang inggit niya. Baka yung pang ikamatay niya. Napakabastos talaga ng bunganga mo. Kaya hindi ako naniniwala na magpapakabayani ka para sa aming lahat. Hindi ikaw ang klase ng tao na handang isugal ang sarili para lamang sa iba. Hindi huwag kang maniwala. Wala akong pakialam. Basta ako, alam ko kung ano ang totoo. Kaya ikaw, mamatay ka sa inggit at galit mo sa akin. Tumabi na nga kayong dalawa. Baka hindi pa ako makapagtimpi. Sipain ko kayong dalawa eh. Hinawakan ko sa braso si Mang Erning at binulungan ko siya na tama na. Alam kong napilitan lang siya nang hilahin ko siya palayo kay Mang Donato. Mayabang kaming tinignan ni Donato bago siya naglakad palayo. Hindi ko pa rin binitiwan si Mang Erning dahil baka biglang sundan na naman niya si Donato. Saka ko lang pinakawalan ang braso niya nang nawala na si Donato sa aming paningin. Napakayabang talaga ng Donato na yon. Akala mo ay kung sinong malakas. Ha! Kahit malaki ang katawan niya, ay ampaw naman ang utak niya. Bakit niyo naman po kasi ginawa yun, Mang Erning? Tignan niyo po, mas lalo tuloy na galit si Donato sa inyo. Baka gumanti po yun sa inyo. Di gumanti siya. Sa tingin ba niya ay natatakot ako sa kanya? Nek-nek niya. Kung ang iba ay nagagawa niya sindakin, ibahin niya ako. Hindi ako takot sa kanya. Tama na po yan, Mang Erning. Baka magkatotoo yung sinabi ni Donato. Baka bigla po kayong atakihin sa puso
dahil sa sobrang galit nyo. Wala akong sakit sa puso, kaya malabo mangyari ang sinasabi mong yan. Hindi talaga ako naniniwala na ang lalaking yon ang pumatay sa manananggal. May ibang taong gumawa nun, pero ayaw lang niyang magsalita. Kung ano man ang dahilan ng taong yon, ay yun ang hindi ko pa alam sa ngayon. Pero gagawa ako ng paraan para malaman kung sino talaga ang pumatay sa manananggal, para mabigyan siya ng papuri na nararapat para sa kanya. Hindi na lang ako nagsalita dahil baka makahalata pa si Mang Erning na ako talaga ang pumaslang sa manananggal. Para sa akin ay hindi ko na kailangan pa ng papuri. Sapat na sa akin na alam kong ligtas na ang baryong yun at wala nang mamamatay nang dahil sa isang manananggal. Sa mga lumipas na araw ay muling naging kampante ang mga tao sa baryo. Masaya ang lahat dahil wala na ang manananggal at hindi na nasundan ang naging una nung biktima. Tila naging sikat naman si Donato dahil sa pag-aakala ng mga tao na siya nga ang pumatay sa manananggal. Marami ang humanga sa kanya at marami ang nais marinig ang kwento niya kung paano niya napaslang ang aswang. Nanatiling tikom ang bibig ko at mas pinili kong wag nang isiwalat ang katotohanan. Masaya na rin ako sa nangyari dahil makakapamuhay na kaming muli ng tahimik at payapa. Isang tanghali ay nasa bahay ako ni Mang Erning. Pinuntahan niya ako kanina at sinabi niya na nagluto siya ng adobong baboy at nais niya na pagsaluhan namin yun. Sa gitna ng aming pagkain ay nagulat kami nang isang babae ang biglang pumasok sa bahay ni Mang Erning. May bag na nakasukbit sa kanyang likod. Nagliwanag ang mukha ng babae nang nakita niya si Mang Erning. Lumapit siya kay Mang Erning at mahigpit niyang niyakap ang matanda. Lolo! Lolo, namiss ko po kayo! Olivia, anong ginagawa mo rito? Ginulat mo naman ako sa pagdating mo. Siyempre, binibisita ko po kayo. Nag-resign na po ako sa trabaho. Kaya naisipan ko pong dalawin kayo habang nagpapahinga po ako. Baka isipin nyo na nakalimutan ka na namin. Nasorpresa naman ako sa pagdating mo, iha. Maraming salamat, apo. Oo nga pala. Bayani, ito si Olivia. Apo ko ito na nakatira sa Maynila. Olivia, apo. Siya naman si Bayani. Mabait yan. Kaibigan ko yan dito. Hello Bayani. Oh, bakit nakatulala ka dyan? Alam ko na. Nagandaan ka sa akin, no? Okay lang yan. Sanay na ako na kapag may lalaking nakakita sa akin, ay natutulala sila. Uy, joke lang yun ha. Hindi ako makapagsalita habang nakatitig kay Olivia. Tama naman kasi ang sinabi niya. Natulala ako sa ganda niya. Hindi ko inakala na may ganong kagandang apo si Mang Erning. Bigla tuloy akong nahiya dahil ang dumi at ang baho ko. O siya, kumain ka na pala muna. Saluhan mo na kami ni Bayani. Sige po, nagugutom na po talaga ako eh. Hindi po ako kumain bago ako pumunta rito kasi alam ko po na masarap ang ulam nyo. At tama nga ako kasi adobong baboy ang ulam nyo. Favorite ko po yan, lalo na kung kayo po nagluto. Mang Erning, aalis na po pala ako. Oh, bakit naman? Hindi ka pa nga tapos kumain eh. Tapusin mo muna yung pagkain mo bago ka umalis. Busog na po ako eh. Saka, para magkaroon po kayo ng oras na makapag-usap po kayo ng apo nyo. Nahihiya ka ba sa amin? Huwag kang mahiya, ano ka ba? Saka, wala namang kaming pag-uusapan ni Lolo na hindi dapat marinig ng ibang tao. Okay lang yan. Tapusin mo na yung pagkain mo. Sige. Hindi na muna ako umalis. Nakayuko ako habang kumakain dahil talagang nakaramdam ako ng hiya
nang dumating si Olivia. Nakinig na lang ako sa kumustahan ni na Olivia at Mang Erning. Nang matapos na kaming kumain, ay nagpaalam na ako. Bumalik ako sa aking pinagpapahingan at doon ay inilabas ko ang isang matamis na ngiti. Naglalaro kasi sa utak ko ang magandang muka ni Olivia. Aminado ko na may naramdaman akong pagkagusto sa kanya kahit unang beses ko pa lamang siya na nakita. Simula nang dumating si Olivia sa baryo, ay palagi kong sinisiguro na kahit paano ay maayos ang aking itsura sa tuwing nagpupunta ako sa bahay ni Mang Erning. Ayoko kasi na palagi akong makikita ni Olivia na marumi. Hindi naman sa umaasa ko na magugustuhan din ako ni Olivia dahil malabong mangyari yon. Pero ganun naman yata talaga kapag may gusto ka sa isang tao. Gusto mo na kapag nakita ka niya ay maayos ang itsura mo. Isang umaga, pumunta ako sa bahay ni Mang Erning na may dalang isang plastik ng mangga. Ibinigay ko yun kay Mang Erning at nagpasalamat siya sa akin. Aba, saan mo naman nakuha ang mga manggang ito? Ang dami nito ah. Pinakit po kasi sa akin ni Aling Mona yung puno ng mangga niya. Kasi marami na pong bunga eh. Tapos yun, binigyan niya po ako ng pera, saka po ng mangga. Marami pong mangga ang ibinigay niya kaya naisipan ko pong bigyan po kayo. Hindi ko naman po kayang ubusin ng mga yun eh. Kaya kaysa mabulok po, ay mas mabuti pang ibigay ko na lang po ang iba sa inyo. Ganun ba? Maraming salamat. Masarap ito kapag ginawang ensalada. Paborito ni Olivia yon. Oo nga pala. Napapansin ko na palagi ka na lamang naliligo. Meron ka bang pinupormahan? Po, wala po. Naisip ko lang po kasi na hindi porke palaboy po ko, ay dapat magmukha po talaga akong palaboy. Maganda yung naisip mo na yan. Alam mo kasi, may mga tao na bumabase sa itsura mo kung paano ka nila itatrato. Hindi sa sinasabi ko na tama yun ha. At ganun ako. Pero, yung kasi ang masakit na katotohanan ng buhay. Tama naman po kayo sa sinabi nyo. Pero alam ko po na hindi kayo ganong klase ng tao. Kasi nung una pa lang po, ay maganda na po ang trato nyo sa akin. Naputol ang pag-uusap namin ni Mang Erning nang makita namin si Olivia na paparating. Nagulat ako kasi kasama niya si Donato. Nang nasa tapat na sila ng bakuran ni Mang Erning, ay inabot ni Donato kay Olivia ang bayong, saka siya umalis. Nakangiting lumapit sa amin si Olivia. Lo, nabili ko po lahat ng pinapabili niyo po sa akin sa talipapa. Makakapagluto na po kay mamaya ng laing. Tapos, pinakayod ko na rin po yung nyog kasi baka manakit pa po ang likod niyo kung kayo po ang gagawa nun. Teka. Bakit pala kasama mo si Donato? Nagkakilala po kami kanina sa may talipapa. Mukhang mabait naman po eh, kasi tinulungan pa nga po niya akong tumawad sa mga tindera. Saka, mukhang sikat po siya rito, no? Totoo po ba yung sinabi ni Donato na meron daw siyang pinatay na manananggal dito? Grabe, hindi ko po akalain na totoo pala ang manananggal. Yun ay sabi lang niya. Pero, wala naman siyang ebidensya na siya nga talaga ang pumatay sa manananggal. Saka ikaw nga huwag ka nakikipag-usap sa lalaking yon. Ho? Bakit naman po? Napakayabang na tao ng Donato na yon. At isa pa, galit ako sa kanya dahil ilang beses niya na akong muntik na saktan. May isang beses pa nga na susuntokin niya sana ako, pero mabuti na lang at naroon si Bayani. Hindi niya hinayaan na masaktan ako ni Donato. Kaya huwag kang lalapit sa lalaking yon dahil malinaw na may gusto yun sa'yo. Hindi ako papayag na ganong klase ng lalaki ang magiging nobyo mo. Mas gusto ko pang maging kasintahan mo itong si Bayani dahil sigurado ko na mabuting tao yan. Wala naman po akong balak na ligawan po si Olivia, Mang Erning.
Talagang dinamay niyo pa po ako. Nasabi ko lang naman yon. Kasi kumpara naman talaga kay Donato, ay mas mabuting tao ka sa kanya. Ganun po ba? Sorry, Lo ha. Hindi ko kasi alam na masama pala ugali ng lalaking yun. Nung nagpakilala kasi siya sa akin, ang bait-bait niya. Pero parang mayabang nga po, kasi kahit hindi ko naman po tinatanong, ay binanggit niya po sa akin na meron nga po siyang pinatay na manananggal. At ang sabi pa po niya, ay kilalang kilala po siya sa baryong to, dahil po sa bagay na yon. Oh, nakita mo na. Hindi ba't ubod ng yabang ang lalaking yon? Huwag po kayong mag-alala, Lo. Hindi ko na po kakausapin pang muli si Donato. Kung nalaman ko lang po sana kagad yan, bago siya nakipagkaibigan sa akin, ay hindi ko po talaga siya papansinin. Ayoko pa naman sa mga lalaking sobrang hahangin. Lihim akong natuwa sa mga sinabi ni Olivia. Kahit wala akong balak na manligaw sa kanya, kasi alam kong hindi niya ako magugustuhan, ay masaya ako na hindi siya mapupunta sa lalaking kagaya ni Donato. Magmula nang namatay ang manananggal, ay inakala naming lahat na tapos na ang dilubyo sa baryo. Pero dumating ang mga araw na halos tuwing umaga ay may natatagpo ang patay na alagang baboy, gaya na lamang ng kambing, baboy at kalabaw. Muling bumalik ang pagkabahala ng mga tao, kaya nagkaroon ng pagtitipon sa plaza. Ay doon ay nagsalita sa harapan ng lahat si Donato. Isa ko sa pumunta roon, kasama sina Olivia at Mang Erning. Alam ko nababahala na naman kayo dahil sa posibilidad na meron na naman panibagong aswang ang naririto sa ating baryo. Alam ko rin na wala kayong ibang inaasahan na lumaban sa aswang na yon, kundi ako lamang. Huwag kayong mag-alala. Dahil gaya ng ginawa kong pagpatay sa manananggal, ay gagawin ko ang lahat para patayin ang aswang na dahilan ng pagkamatay ng mga alaga niyong hayop. Napakaswerte ng baryo natin dahil meron tayong kagaya ko na matapang, malakas at walang takot na harapin ang lahat ng nilalang na sumisira sa ating kapayapaan. Tignan mo, Apo. Hindi ba totoo sinabi ko na napakayabang ng Donato na yan? Kaya nga po, Lolo. Sabihin na nating malaki po ang naitutulong niya sa mga tao. Pero, hindi dapat siya magsalita ng ganyan na para bang sa kanya nakadepende ang lahat ng buhay na nandito. Isa pa, malakas ang kutob ko na hindi talaga siya ang pumatay doon sa manananggal. May ibang gumawa ng bagay na yon. Pero dahil wala nagsalita, ay inako na ni Donato na siya ang pumatay sa manananggal. Pero kung hindi po si Donato ang pumatay sa manananggal, sino naman po kaya? Si Bayani. Hindi po akong pumatay sa manananggal. Ang ibig ko sabihin ay baka meron kang hinala kung sino ang totoong pumatay sa manananggal. Hindi ko naman sinabi na ikaw ang gumawa nun. Wala po akong maisip eh. Pero kung sinasabi po ni Donato na siya, siguro, maniwala na lang po tayo sa kanya para wala ng gulo. Basta. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng mayabang na Donato na yan. Puro kayabangan lang naman at hangin ang laman ng utak niyan eh. Pero sigurado ko na isang araw ay malalaman din natin ang buong katotohanan. At kapag nangyari yon, tignan natin kung anong gagawin ni Donato. Baka sa labis na kahihiyan ay umalis na siya rito sa ating baryo. Huminto muna kami sa pag-uusap nang muling nagsalita si Donato. Gaya na sinabi ko, ay huwag kayong masyado mag-alala dahil nandito ako. Ako ang tutugi sa aswang na yon at gagawin ko ang lahat para mapatay siya sa lalo madaling panahon. Hindi ko nahihintayin na dumating ang araw na hindi na lang mga hayop ang papatayin niya, kundi tayong mga tao na rin. Ako ang tagapagligtas dun lahat sa aswang at sa iba pang nilalang na magiging banta sa inyong mga buhay.
hindi ko kayo pababayaan. Dahil alam kong tanging ako lamang ang may kakayahan na protektahan kayong lahat. Malakas na nagpalakpakan ang mga tao para kay Donato, na parabang napakasaya nila sa mga sinabi nito. Pero kung hihimayin ang bawat salita ni Donato, malinaw na nagmamayabang lamang siya. Kung malalaman din ng mga tao na hindi si Donato ang pumatay sa manananggal, ay sigurado ko na mag-iiba ang tingin nila rito. Pero wala akong balak na sirain ang pantasya ni Donato na isa siyang bayani sa baryong yon. Nakaramdam na ng inis si Mang Erning, kaya inaya niya na kami na umalis. Kaming tatlo ang tanging umalis sa plaza dahil pakiramdam namin ay wala ng kwenta ang mga sinasabi ni Donato. Pagdating namin sa bahay ni Mang Erning, ay sinabi ni Mang Erning na magsisibak lang siya ng kahoy sa likod. Nang kami na lang ni Olivia ang nasa harapan ng bahay, ay nagpaalam na ako sa kanya na aalis na ako, pero bigla akong pinigilan ni Olivia. Teka, sandali lang bayani. Huwag ka munang umalis. Maiinip kasi ako nito kasi wala na akong makakausap. Busy kasi si Lolo. Gusto mo kong makausap? Ganun na nga. Kaya nga, ayokong umalis ka, di ba? Bakit? Meron ka bang gagawin? Wala naman. Ang totoo niyan tatambay lang ako sa kung saan. Saan ka tatambay? Siguro, dun sa may ilog. Tahimik kasi ron Saka, walang masyadong tao kapag ganitong oras. Alam mo, simula nang dumating ako rito, ay hindi pa ulit ako nakakapunta sa ilog na yon. Maganda pa rin pa doon? Aba, oo naman, Olivia. Malinis pa rin ang tubig doon kasi inalagaan niyo ng mga tao rito Malaki kasi ang pakinabang ng ilog na yon sa aming lahat. Di, doon na lang tayo tumambay. Sasama na lang ako sa'yo. Talaga? Gusto mo akong makasama at makausap? Oo naman. Bakit ba parang ayaw mo maniwala? Si Lolo na mismo nagsabi na mabait at mapagkakatiwalaan ka. Kaya tara na. Hindi ako makapaniwala na makakasama ko si Olivia sa isang lugar. Magkasama kaming nagpunta ni Olivia sa ilog. Labis ang tuwa ni Olivia nang makita niya na totoo ang sinabi ko na malinis pa rin ang ilog, at sinabi pa niya na sa susunod na araw ay gusto niyang maligo roon. Umupo siya sa malapad na bato sa tabi ng ilog. Oh, anong ginagawa mo dyan? Bakit nakatayo ka lang? Halika rito. Umupo ka rito sa tabi ko. Huwag na, nakakahiya Ang baho at saka ang dumi ko. Ano ka ba? Ayos lang yan. Umupo ka na rin dito para makapag-usap tayo ng maayos. Sige, ikaw ang bahala. Nag-aalinlangan akong umupo sa tabi ni Olivia. Hindi pa rin ako makapaniwala na napakalapit namin sa isa't isa. Grabe na talaga nangyayari dito, no? Alam mo, sa totoo lang, 3 araw lang dapat ako rito Pero, hindi ko kasi kayang iwanan si Lolo Erning nang mag-isa rito habang may aswang na sumasalakay sa lugar na to. Ang bait mo naman. Akala ko nga aalis ka na kagad nung nalaman mong may aswang na rito ngayon Hindi, no? Ayokong umalis dito tapos mag-iisip ako sa lagay ni Lolo. Pero, curious talaga ako kung sino yung totoong pumatay sa manananggal. Ang sabi kasi ni Lolo ay sigurado siyang hindi si Donato ang may gawa nun. Inako lang daw ni Donato na siya ang pumatay sa manananggal para makapagyabang siya. Kahit ako gustong malaman kung sino ang taong yun. Pero ang swerte naman ni Mang Erning kasi meron siyang apo na kagaya mo. Kung sa iba kasi, baka mas inuna nila ang sarili nilang kaligtasan. Alam mo, Bayani, mabait kasi sa amin si Lolo Erning. Saka, ang laki din ang naitulong niya sa akin na nag-aaral pa lamang ako.
Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakapagtapos ng kurso ko. Hindi sana ako naging nurse ngayon. Gusto ko nga sanang kunin na si Lolo at isama sa Maynila. Pero nang sabihin ko yun sa kanya, ang sabi niya, ayaw niyang umalis dito. Pero sa tingin mo ba, kung hindi si Donato ang pumatay sa manananggal, sino kaya ang totoong pumatay doon? Hindi ko rin alam eh. Wala akong ideya pagdating sa bagay na yan. Ganun ba? Pakiramdam ko kasi, napakabait ng taong yon. Kasi paniguradong alam niya na nagsisinungaling si Donato, pero mas pinili pa rin niya na manahimik. Baka naman kasi ayaw niya ng atensyon ng mga tao. At okay na sa kanya na alam niyang ligtas ang mga tao rito. May point naman ang sinabi mo. Pero sandali nga, kung makapagsalita ka, parang alam na alam mo yung nararamdaman ng totoong pumatay sa manananggal. Hindi naman sa ganun. Iniisip ko kasi na kung ako yung taong yun, ay ganun na magiging rason ko kung bakit ayoko malaman ng mga tao na ako ang pumatay dun sa manananggal. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Olivia, ay nagulat kami nang biglang dumating si Donato. Mahigpit na hinawakan ni Donato ang braso ko at hinila niya ako patayo. Sa bilis ng pangyayari ay hindi ko nagawang iwasan ang pagdapo ng kamao ni Donato sa aking muka. Napaupo ako sa lupa at agad akong nilapitan ni Olivia. Aatakihin sana ulit ako ni Donato, kaya agad na sumigaw si Olivia. Ano bang ginagawa mo? Bakit sinasaktan mo si Bayani? Ginugulo ka ba ng palaboy na yan, ha? May ginagawa ba siyang masama sa'yo? Wala siyang ginagawang masama sa akin. Ganyan ka ba talaga, ha? Bigla ka na lamang nananakit? Pinoprotektahan lang kita, Olivia. Kilala ko kasi ang palaboy na yan eh. At alam kong masama ang ugali niyan. Eh ikaw, hindi mo ba kilala ang sarili mo? Kung meron mang masama ang ugali dito, malinaw na ikaw yon at hindi si Bayani. Walang taong may matinong pag-iisip na mananakit ng kapwa niya nang walang dahilan. Hoy ikaw, anong ginawa mo kay Olivia, ha? May ginamit ka bang ritual sa kanya para ipagtanggol ka niya? Wala akong alam sa sinasabi mo, Donato. Hindi na ako kailangan gamitan ng ritual ni Bayani para maging mabait ako sa kanya. Kasi alam kong mabuti siyang tao. At huwag ka rin magtaka kung bakit hindi maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Kasi alam kong masama ang ugali mo. Bukod doon, ay napakayabang mo pa. Ako? Mayabang? Dahil ba sa mga sinabi ko kanina sa plaza? Bakit? Totoo naman lahat ng mga sinabi ko, ah. Kung ang ibang tao ay nagagawa mong lokohin, ibahin mo ko. Si Lolo at si Bayani, hindi kami naniniwala na ikaw ang pumatay sa manananggal. Nagpapatawa ka ba? Hindi ka taga rito, kaya paano mo malalaman ang kakayahan ko? Hindi ko na kailangan malaman pa ang kaya mong gawin. Sa pananalita mo kanina at sa kung paano masaktan si Bayani, ay malinaw na wala sa iyo ang katangian na may totoong malasakit sa mga tao. Kaya sana, lumitaw na kung sino talaga yung totoong pumatay sa manananggal para mapahiya ka. Alam mo, maganda ka sana eh. Ang totoo nga eh, may gusto ko sa'yo. Pero hindi ko gusto ang tabas na dila mo. Salamat sa papuri mo. Pero ganito talaga ako magsalita eh. Kapag masama ang ugali ng isang tao, masama rin ang pakikitungo ko sa kanya. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ganito ako magsalita sa'yo. Alam mo, kung ano ang dalawang bagay na gusto kong mangyari sa'yo, ha? Yung lumitaw na yung taong totoong pumatay sa manananggal, o hindi kaya, ay umatake yung aswang. Tapos, makikita ng mga tao na hindi mo siya kayang patayin. Para sila mismo makaalam na hindi mo kayang pumatay ng aswang at puro kayabangan lang ang nandyan sa utak mo. Pinakiramdaman ko si Donato dahil baka bigla siyang magalit at saktan niya si Olivia. Tumiim ang bagang ni Donato na parabang pinipigilan niyang sumabog ang galit niya. Hindi nagtagal ay tumalikod na siya
at nagmamadaling naglakad palayo. Marahan akong tumayo at nang humarap sa akin si Olivia ay bumakas ang pag-aalala sa mukha niya. Pumutok ang labi mo. May dugo ka. Teka, may dala akong first aid kit. Umuwi muna tayo para magamot ko yung sugat mo. Sa dumi ng kamay ng Donato na yon, hindi malabong maimpeksyon yan kapag hindi nalinisan. Huwag na Olivia, ayos lang ako. Pero dapat hindi mo na sinabihan ng ganun si Donato. Baka kasi ikaw naman ang pag-initan niya ngayon. Hindi ako natatakot sa kanya, no? Saka, maganda na rin na paminsan-minsan ay sinasampal ng katotohanan ng ganong klase ng tao. Tara na. Sumama ka na sa akin sa bahay at gagamutin ko yung sugat mo. Huwag ka nang tumanggi, ha? Dahil ako magagalit sa'yo, sige ka. Wala na akong nagawa, kundi ang sumunod kay Olivia. Pagdating namin sa bahay nila, ay nagulat si Mang Erning nang makita ang dugo sa aking bibig. Si Olivia na ang nagkwento kay Mang Erning ng lahat. Kaya galit na naman siya kay Donato. Ayok talaga, Donato na yan. Wala talaga magawang maganda. Bakit ka ba niya sinuntok? Inakala po kasi niya na may ginagawa po ako masama kay Olivia. Kahit ang totoo ay nag-uusap lang naman po kami. Gusto yata mag-feeling superhero ni Donato, Lolo. Akala niya yata ay may impress ako sa mga paandar niya. Kaya nang supalpalin ko siya, ay wala na siyang nagawa, kundi ang umalis. Tama lang ang ginawa mo, Apo. Dapat talaga ay palaging sinusupalpal ang Donato na yan. Para malaman niya na hindi lahat ay takot sa kanya. Kaya nagiging mayabang lalo ang taong yun dahil iniisip niya na lahat ay kayang-kaya niya. Grabe nga po si Olivia kanina, Mang Erning Nagulat po ako nang sagot-sagutin niya po si Donato. Ngayon ay alam ko na po na sa inyo nagmana si Olivia. Bata pa lang kasi si Olivia ay tinuruan ko na siyang maging matapang at ipaglaban kung ano ang tama. Kaya hindi na ako nagtaka nang sagot-sagutin niya si Donato. Teka, tama na muna yung kwentuhan natin. Kukunin ko lang yung panlinis ko ng sugat para malinisan ko na yung mga sugat mo, Bayani. Pumasok si Olivia sa maliit na kwarto at nang balikan niya kami ay may dala na siyang maliit na bag. Sinimulan niya na ang pag-aalis ng dugo sa bibig ko bago niya nilinisan at nilagyan ng gamot ang aking sugat. Habang ginagawa yun ni Olivia, ay tila wala ako sa aking sariling nakatitig lamang sa kanya. Hindi ko akalain na sa likod ng ganda niya ay may tapang din siyang itinatago. Mas lalo tuloy akong humanga sa kanya dahil bihira sa isang babae ang kayang gawin ang ginawa niya kanina. Nang sumunod na araw, ay ginulantang kaming lahat ng isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa kasukalan. Kalunos-lunos ang itsura niya dahil puno ng malalalim na sugat ang buong katawan niya. Malinaw na ang naging sanhi ng kamatayan niya ay ang napakalaking kagat niya sa leeg. Awang-awa ako sa asawa ng lalaki na nawalan ng malay sa labis na pag-iyak habang yakap ang bangkay. Nang sandaling yon ay nasa tabi ko sina Olivia at Mang Erning. Maya-maya pa ay dumating ang mayabang na si Donato at lumapit siya sa bangkay ng lalaki. Umiling-iling siya at bumakas ang lungkot sa kanyang muka. Pero dahil kilala ko si Donato, ay alam kong peke ang emosyon niyang yon. Dumating na ang kinatatakutan ko mangyari. Hindi na lang hayop ang pinapatay ng aswang, kundi maging tao na rin. Base sa mga sugat na nakita ko kay Mang Arnold, ay malinaw na aswang ang pumatay sa kanya. Patawarin niyo ako kung hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nagagawang paslangin ng aswang. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil gabi-gabi, magroronda ako para tugisin ang aswang. Nangangako ko sa inyong lahat na hindi magtatagal ay papatayin ko rin ang aswang na yon, gaya ng ginawa ko sa manananggal. Marami ang lumapit kay Donato, lalo na yung mga matatanda.
Marami ang nagpasalamat sa kanya at kung hawakan siya ng mga tao ay para siyang isang santo. Si Donato naman ay panayan sabi sa mga tao na siya ang bahala sa aswang. Napakahusay talaga magsinungaling nito si Donato. Tingnan nyo, at paniwalang paniwala ang mga tao na siya nga ang papatay doon sa aswang. Hayaan niyo siya, Lo. Hindi ba? Merong kasabihan na walang sikreto ang hindi nabubunyag. Tama ka, Apo. Hindi magtatagal ay malalaman din ng lahat ang kasinungalingan ni Donato. At sana, kapag nangyari yon, ay mabigyan ng papuri at parangal ang totoong pumatay sa manananggal. Tahimik kong pinakinggan ang pag-uusap ni na Olivia at Mang Erning. Mas pinili kong wag nang magsalita dahil baka makahalata sila na ako ang totoong tinutukoy niya. Pero gaya ng lahat, ay kinakabahan din ako. Agad akong nag-isip ng paraan kung paano ko magagawang patayin yung aswang para wala na siyang maging biktima ulit. Pagsapit ng gabi, inihanda ko ang sarili ko sa posibilidad na pagsalakay ng aswang. Naglakad-lakad ako sa baryo habang dala ang kawayan na ginawa kong sibat. Siniguro ko na walang makakakita sa akin, kaya sa madidilim na bahagi ako ng gubat dumaan. Alam ko na malaki ang posibilidad na kung sakaling mapaslang ko ang aswang ay aakuin yung muli ni Donato. Pero wala akong pakialam kung ganun ulit ang mangyayari. Ang tanging nasa utak ko ay ang patayin ng aswang at maging ligtas ang lahat ng tao sa baryong yun. Hanggang sa napahinto ako nang may maulinagan akong mga taong nagsisigawan. Luminga ako at nakita ko ang mga taong tumatakbo. Palihim ko silang sinundan at nalaman ko na papunta sila sa bahay ni Donato. Pagdating nila roon ay kinatok nila ang pinto ng bahay ni Donato. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at nakita ko na humihingi ng tulong ang mga tao kay Donato dahil sumasalakay daw ang aswang sa bahay ni Mang Erning. Teka, pasensya na kayo. Pero ilang gabi ako nagronde, kaya wala akong lakas ngayon. Kayo na lang ang bahalang magtulong-tulong na paslangin ang aswang. Babawi na lang ako sa inyo sa ibang paraan. Matapos yung sabihin ni Donato, ay agad niyang isinara ang pinto. Nang malaman kong sa bahay ni Mang Erning sumasalakay ang aswang, ay walang pagdadalawang isip na tumakbo ako papunta ron. Panayan dasal ko na sana ay hindi pa huli ang lahat at magawa ko pang iligtas si Mang Erning at Olivia. Nang makarating ako sa bahay ni Mang Erning, ay dinig na dinig ko ang pagsigaw ni Olivia sa loob. May mga taong nakasilip sa bintana ng kani-kanilang bahay at nakakapanglumo na walang kahit isa man lang ang nagtangkang tumulong kahit naririnig nila ang paghingi ng tulong ni Olivia. Mabilis akong pumasok sa bahay ni Mang Erning. Nagulantang ako nang makita ko si Mang Erning na nakahandusay sa saig. Duguan siya at may malaking sugat sa leeg. Habang si Olivia naman ay nakahiga sa saig at nasa ibabaw niya ang aswang. Kahit may sugat sa braso si Olivia, ay pilit pa rin siyang nakikipagpambuno sa aswang para iligtas ang sarili niyang buhay. Hindi na ako nag-isip pa. Nilapitan ko kagad ang aswang at nang humarap siya sa akin, ay agad kong itinarak ang sibat sa kanya. Malakas na sumigaw ang aswang. Nilubayan niya si Olivia, pero ako naman ang inatake niya. Sinunggaban ako ng aswang. Napahiga ako at pumaibabaw sa akin ang aswang. Akmang sasakmalin niya ako, pero mabilis kong iniharang ang aking braso. Malakas akong napasigaw nang maramdaman ko ang pagbaon ng matutulis at mahaba niyang pangil sa aking braso. Nakita ko ang itak sa saig na mukhang ginamit ni Mang Erning para labanan ang aswang. Pinilit ko yung inabot
Tiniis ko ang sakit na nararamdaman ko dahil hindi pa rin pinapakawalan ng aswang ang aking braso. Sa wakas, nagawa kong maabot ang matalas na itak. Agad ko yung ibinaon sa tiyan ng aswang. Nang maramdaman kong nanghina ang aswang, ay malakas ko siyang itinulak. Bumagsak ang aswang sa saig at hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataon para makabawi. Lumapit ako sa kanya at buong lakas kong itinarak ang itak sa gitna ng kanyang noo. Hindi pa ako nasiyahan. Hinugot ko yun at pinagdiinan ko sa kanyang dibdib. Hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Habol ko ang aking paghinga nang lapitan ko si Olivia. Olivia, may sugat ka. Kailangan madala kagad kayo ni Mang Erning sa ospital. Tama nga si Lolo. Tama nga ang hinala niya. Na ikaw talaga ang pumatay sa manananggal. Malinaw na sa pinakita mo kanina na ikaw ang totoong may kakayahan na makipaglaban sa aswang. Olivia, saka na natin pag-usapan yan. Ang kailangan nating unahin ngayon ay ang pagdadala sa inyo sa ospital. Lalapitan ko sana si Mang Erning nang pumasok bigla si Donato ron at nagulat siya nang makita niyang patay na ang aswang. Agad din siya lumabas at narinig namin ang malakas na boses ni Donato. Mga kababaryo! Maaari na kayo lumabas! Patay na ang aswang! Sa pangalawang pagkakataon, ay nagawa ko ulit kayong iligtas! Ako muli ang bayani niyong lahat! Hayop. Hayop talaga. Napakasinungaling talaga ng Donato na yon. Hindi na ako papayag na maloko na naman niya ang mga tao. Kailangan malaman ng lahat ng totoo. Hayaan mo na siya, Olivia. Kailangan na muna kayo madala ni Mang Erning sa ospital. Kilala ko yan si Lolo. Masamang damo yan. Kaya hindi pa yan mamamatay. Teka, bayani. Pagbigyan mo na ako. Mabilis lang ako. Nang lumabas si Olivia, ay sinundan ko siya dahil natakot ako na baka saktan siya ni Donato kapag nagsalita siya. Marami ng tao sa labas. Pagkakita ni Donato kay Olivia, ay ngumiti. Si Donato, Oh, Olivia, nandito ka ba para magpasalamat sa akin? Dahil iniligtas ko kayo? Pwede ba? Tigilan mo na ang pagsisinungaling mo, Donato. Hindi ikaw ang pumatay sa aswang, kundi si Bayani. At malinaw na hindi rin ikaw ang pumatay dun sa manananggal. Dahil si Bayani rin ang gumawa nun. Kayong lahat, makinig po kayo sa sasabihin ko. Hindi si Donato ang nagligtas sa amin ni Lolo, kundi si Bayani. Si Bayani ang dapat na pinupuri nyo at binibigyan ng parangal. At hindi itong si Donato. Teka, para sa kalaman nyo lahat, sinasabi lang yan ni Olivia dahil sa nagtapat siya ng pagmamahal sa akin. Pero sinabi ko sa kanya na hindi siya ang babaeng tipo ko at isa pa, nakapokus ako sa pagtugis sa aswang. Kaya wala akong oras sa pag-ipag-ibig na yan. Sinisiraan niya lamang ako para makaganti siya sa akin. Saka, maniniwala ba kayo sa sinasabi ng isang hindi taga rito na walang alam kung ano ang talagang nangyayari dito? Walang hiya ka talaga. Ang kapal ng mukha mo. Napakasinungaling mo. Ako? Magkakagusto sa'yo? Walang matinong babae magkakagusto sa'yo. Saka hindi ko ibababa ang standards ko pagdating sa lalaki nang dahil sa'yo. Kung anong nilaki ng katawan mo, ay siya namang niliit ng utak mo. nanlisik ang mga mata ni Donato sa sinabing yun ni Olivia. Nang akmang sasampalin ni Donato si Olivia, ay hindi ko na napigilang makialam. Mabilis kong hinawakan ang braso ni Donato at pinilipit ko yun. Napaluhod sa lupa si Donato. Sa tuwing pinipilit niyang makawala, ay mas lalo kong pinipilipit
ang braso niya, kaya wala siyang nagawa kundi ang sumigaw dahil sa sobrang sakit. Aray, aray! Pakawalan mo akong palaboy ka! Humanda ka sa akin pag nakamala ako rito! Alam mo ikaw, Donato, wala na sana akong planong basagin ng pantasya mo na iniisip mong ikaw ang pumatay sa manananggal at dun sa aswang kanina. Pero kung pati si Olivia ay sasaktan mo, hindi ko na kayang manahimik. Aminin mo na lang sa lahat na hindi ikaw ang pumatay sa aswang. Wala akong aaminin dahil ako talaga ang pumatay sa aswang! Pinilipit ko ng gusto ang braso ni Donato at halos maiyak na siya sa sobrang sakit. Aray ko! Una! Tama na! Oo na! Aamin na ako! Hindi ako pumatay sa manananggal at dun sa aswang! Ginawa ko lang naman yun para marami ang humanga sa akin eh! Tama na, Bayani! Tama na! Pakawalan mo na ako! Baka mabalin ang braso ko! Aray ko! Marahas kong pinakawalan si Donato. Hindi ako makapaniwala na magagawa ko yon. Sadyang napuno lang ako dahil maging babae ay handang saktan ni Donato para lang mapanindigan ang kanyang kasinungalingan. Tinignan si Donato ng mga tao nang may kasamang pangungutya. May mga nagbulungan pa na halatang si Donato ang pinag-uusapan. Tila hindi na kinaya ni Donato ang lahat. Nahihiya siyang tumayo at tumakbo palayo. Nang sandaling yon ay napansin kong iba na ang tingin ng mga tao sa akin. Hindi na pandidiri at pangungutya ang nakikita ko sa mga mata nila, kundi paghanga na. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman simula nang maging isa kong palaboy. Matapos ang pangyayaring yon, ay dinala kami sa ospital sa bayan. Agad na ginamot ng mga doktor ang sugat namin ni na Olivia at Mang Erning. Makalipas ang ilang araw, ay ligtas nang nakalabas ng ospital si Mang Erning na siyang may mas malalang pinsala na nakuha sa pagsalakay ng aswang. Simula noon ay naramdaman ko na ang napakalaking pagbabago sa buhay ko. Ang mga taong dating umiiwas at kumukutya sa akin ay naging mabait na sa akin. Bilang pasasalamat, nagtulong-tulong sila upang patayuan ako ng sariling bahay, kaya hindi na ako matatawag na isang palaboy. Nakatanggap din ako ng pinansyal na tulong mula sa lokal na gobyerno na ginamit ko naman sa pagtatanim ng mga gulay. Dahil doon ay nagkaroon ako ng simpleng hanap buhay. Inamin ko rin sa lahat ang totoo na isa kong mananabas ng aswang, at yun ang dahilan kung bakit kaya kong harapin ang mga aswang. Habang unti-unting bumubuti ang aking buhay, ay naging mas malapit din kami ni Olivia sa isa't isa. Hanggang sa naging magkasintahan na kaming dalawa. Habang si Donato naman ay piniling umalis sa baryo dahil sa labis na kahihiyan. Doon ko lubos na naunawaan ang isang mahalagang aral sa aking buhay. At yun ay ang hindi dapat husgahan ng isang tao base lamang sa panlabas na anyo, dahil ang tunay na kabutihan at tapang ay hindi nasusukat sa damit, estado sa buhay o sa sinasabi ng iba, kundi sa mga ginagawa natin kapag walang nakakakita at sa bagay na handa nating gawin para sa ating kapwa, na totoong kahulugan ng pagmamalasakit at siyang tunay na kabayanihan.